Sabi nila, pantay-pantay daw lahat ng tao. Hindi naman totoo. Dahil mas matangkad ako sa inyo. Mga kapatid, kabahagi lang po yun ng mensahe kahapon na kung saan nagkakagulo ang mga tao dito sa sanlibutan. Na sinabi ko nga, mainam pala na nireject ko ang kalooban ng aking ina na gusto akong pumasok sa industriya ng mga bituin dito sa lupa. Praise you God, hallelujah, glorify your name, O God. Siguro mga kapatid, kung hindi ko pinaunlakan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, marahil wala ako dito sa harapan ninyo. Marahil nagtatampisaw ako sa mga bagay ng sanlibutan, sa kaningningan ng mundong to na hindi nagtatagal. Praise you God, hallelujah, glorify your name, O Jesus. Siguro, kung wala ako sa harapan ninyo ngayon, malamang ang trabaho ko ay isang artista, komedyante, or stage whatsoever mga kapatid, na pagdating sa mga bagay na umiinog dito sa sanlibutan, kung saan mas ginugusto ng mga tao na palakpakan at ipagbunyi ang pagkatagumpayan ng mga tao na tinatawag nilang star, mga kapatid. Siguro, kung gano'n ang trabaho ko sa panahon ngayon, laos na ako. Praise you God. Ngunit napakabuti ng Panginoong Diyos, hallelujah, na sinasabi nga niya, bata ka pa lang, nasa sinapupunan ka pa ng iyong ina, alam na niya kung paano kanya tawagin, kung paano kanya hubugin. So sa paglaki mo mga kapatid, kahit anong maranasan mo dito sa daigdig at anong masalamuha mo dyan, kapag ikaw ay lingkod, hinirang ng Panginoong Diyos upang maging anak niya, kailanman mga kapatid ay walang makakapagbago nun. Tanging ang kalooban ng Panginoong Diyos sa kanyang mga anak, yaon lamang ang masusunod. Praise God, hallelujah. Praise you, Jesus, glorify your name. Na pag-usapan natin yung mga kapatid, praise God, hallelujah. Ang mga artista dito sa daigdig, ang kanilang pagniningning, hallelujah, kung saan kabila-kabilaan dito sa ating bansa at sa buong mundo mga kapatid, praise God, hallelujah. Nakita natin mga kapatid ang kanilang unti-unting pagdilim ng kanilang kaningningan mga kapatid, nang dahil lang sa coronavirus, nang dahil lang sa pagkatakot sa coronavirus mga kapatid. Kung saan makikita nating nakasulat dito mga kapatid sa Revelation 8, kung saan ang mabubuksan ang ikapitong tatak. At kapag yung tatahimik muna sandali mga kapatid at bubuksan ang ikapitong tatak. Doon sa pagbukas na ikapitong tatak, mayroong 7 anghel na mayroong 7 pakakak. At sa pag-ihip nga ng mga pakakak na yan mga kapatid, ng anghel na yan, makikita natin at mababasa natin doon ang paglaglag ng mga bituin mula sa langit mga kapatid, praise God. Ito nga yung mga isulat ko na rin doon sa the fulfillments of the prophecies of the prophets by the prophets of the regeneration, kung saan mahuhulog ang mga literal na bituin sa langit kasama ng mga satellite at ng lahat ng kumikislap sa langit
na hindi ginawa ng Diyos, kung hindi inilagay ng tao, kung saan kinontamina nila, dumating ang kanilang mga kasalanan na abot hanggang sa langit, mga kapatid, kung saan ibabagsak ng Panginoong Diyos ang mga bituin na yan, ang mga fake na mga bituin na yan, kasabay ng mga bituin dito sa lupa, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Hindi lingid sa ating kaalaman, mga kapatid, na ang mga artista, habang bata pa sila, may mga panahon ng kanilang kasikatan na talagang nagniningning sila, na ang sabi nga ng isang report, ng isang nagre-report kahapon, na akala nila Diyos ang tingin nila sa kanila. Nakikita natin sila sa harap ng camera, mga kapatid, praise God, na tinitingala sila ng mga tao, iniidolo sila ng mga tao, ngunit sa kabila nun, sa likuran ng tabing, ay meron silang mga ugali na hindi katanggap-tanggap at kanais-nais pagdating sa batas ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya't darating ang time na kasama sila sa mga mapaparusahan ng ating Panginoong Diyos, sapagkat inangkin nila ang ningning na para lamang sa ating Panginoong Diyos. Ngunit dumarating ang time, mga kapatid, na kapag wala na ang kanilang ningning at sila'y bumagsak na mula sa lupa, doon nila marirealize na tao pala sila. Doon nila marirealize na kailangan nila ang tulong ng ating Panginoong Diyos. Doon nila marirealize na mahina din pala sila at kailangan nila ang liwanag ng ating Panginoong Diyos kapag nasadlak na sila sa kadiliman. Napakabuti ng Panginoong Diyos sapagkat pinauna niya nang sinabi sa atin to, mga kapatid, praise God, na sa kanyang pagbabalik, magbabagsakan ng mga bituin. Itong kaganapan na to, mga kapatid, na naganap sa buhay natin, ay kabahagi ng darating na New World Order. New World Order kung saan, mga kapatid, planong baguhin ng mga hari dito sa lupa ang lahat ng bagay dito sa mundo. Naayon sa kanilang pagkaalam at pagkasuri, mga kapatid, praise God, hallelujah, sapagkat napakarami ng ang tao, mga kapatid. Napakarami ng tao at napakataas na ng kasamaan. Nag-increase na ang wickedness sa daigdig na to, nang dahil sa paglaganap na rin ng maraming tao. Sapagkat maraming taong hindi kumakasya at nasasatisfied sa mga bagay na meron sila, mga kapatid, praise God, hallelujah. At pinasok na nila ang mundong magulo at sinamahan na nila ng pagtitiwala sa kanilang mga sarili, inilagay na nila sa kanilang mga batas at upang pagharian ang daigdig na ito, mga kapatid, which is hindi yun ang gusto ng Panginoong Diyos. Kaya't ang New World Order, mga kapatid, na plinano ng mga hari dito sa mundo, ay kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Dito natin masusubok, mga kapatid, kung saan talaga tatagal ang bawat tao. Kaya ang sinasabi, stand firm boldly with confidence and obedience to the word of the Lord. Maaring kinaloob ng Panginoon o kalooban ng Panginoong Diyos na maganap ang lahat ng mga bagay na yan dito sa mundo, na kung saan tayo nandito, na gumagalaw at upang ma-experience at ma-witness natin ang lahat ng mga bagay dito sa mundo. Ngunit, sinabi ng Panginoon, we are not of the world. Do not conform to the things of this world. So being an elect of God, followers of Christ, alam mo kung paano ka gagalaw. Alam mo kung sino yung susundin mo, ang kalooban ng Diyos at kalooban ng mga tao. Narito tayo, mga kapatid, upang hindi hadlangan ang kalooban ng Panginoong Diyos, kung hindi maging tagapamagitan sa lahat ng kanyang mga banal, upang mahanap ang lahat ng mga banal bago dumating ang kasuklam-suklam na paninira at ang great revelation na magaganap dito sa mundo, mga kapatid, praise God, hallelujah. Ang unang bahagi ng dakilang kapighatian ay tunay na kadiliman, mga kapatid. Kapighatian, calamities, mga catastrophe, mga kapatid, praise God, pestilences, famine, earthquake, kahirapan talaga, mga kapatid, para sa sanlibutan. Ngunit para sa kanyang mga lingkod, ang sabi ng Panginoon, this is the day of the Lord. We will rejoice and be glad in it. Baliw ka lang, mga kapatid, praise God, kung iisipin ng mga iba na habang lumilindol, habang nagkakagutom, habang dumadami ang pestilences, habang nagkakaroon ng salot, mga digmaan, bagyo, at kahit ano pa mang bagay na nagpapauga sa mundo, sa langit at lupa, mga lupa.
Ngunit sa ating mga banal, mga kapatid, praise God, hallelujah, huwag tayong magulumihanan sapagkat ang lahat ng bagay na to ay nakasaad na sa banal na kasulatan. Kung saan sa dakilang kapighatian, mga kapatid, kabilang dito ang pag-alis ng mga handog na alay, mga kapatid. Ito yung sinarhan ang mga pintuan ng mga iglesia, ng mga bahay dalanginan, ng mga tinatawag na sambahan, churches of God dito sa lupa, mga kapatid, kung para masubok tayong lahat, para ma-shake ang langit at lupa. Nakita mo, mga kapatid, praise God, ang pagtutungayaw ng mga tao sa sanlibutan nang maisara ang ating mga iglesia, ang mga bahay panalanginan, which is kung tutuusin, mga kapatid, praise God, hallelujah, hindi naman yan ang tunay na templo ng Diyos. Hindi naman yan ang tunay na bahay ng Diyos sapagkat ang bahay ng Diyos ay nasa puso natin. Kaya't ang mga taong nanglalait o nang babas na asa na kayo ngayon, asa na mga simbahan ninyo, mga kapatid, ay hindi nila tunay na nalalaman ang kanilang mga sinasabi. Huwag natin silang intindihin, mga kapatid. Patuloy lang na patunayan natin sa kanila na ikaw ay church of God, na ikaw ay iglesia ng Diyos. Ang tahanan ng Diyos ay nasa puso natin, mga kapatid, na i-cater natin sa kanila, ipadama natin sa kanila na hindi nawala ang salita ng Diyos dito sa daigdig. Patuloy siyang umiinig, patuloy na buhay ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga walking Bible, ng mga taong naglilingkod sa Panginoon, na mayroong mga natatagong mga salita ng Diyos sa kanilang mga puso, na mapapatuloy nating mapagtatagumpayan ang lahat ng pagsubok dito sa mundo kapag ikaw ay handa spiritually, literally, physically, mentally, na alam mo kung paano ka gagalaw bilang elect ng Diyos, bilang hinirang ng Panginoong Diyos. Sapagkat ang kalahating bahagi ng tribulasyon, mga kapatid, praise God, kung saan na sinasabi nga ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga elect, nang dahil sa mga hinirang, ito ay paiikliin. Ang kalahating bahagi ng Great Tribulation, mga kapatid, ay ang paglilinis o paglalapit sa ating Panginoong Diyos, na makikita kung sino yung mga hari dito sa lupa, mga makapangyarihan dito sa lupa, mga taong mayayaman, mga kapatid, na dati hindi nila kinikilala ang Panginoong Diyos. Iba ang kanilang pinaglilingkuran, ang kanilang mga salapi, ang kanilang mga idolo, ang kanilang mga istatyo, ang kanilang mga sariling mga gawang mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Ngunit sa pagdating ng kalahating bahagi ng Great Tribulation, mga kapatid, ang mga ito ay lalapit sa ating Panginoong Diyos sapagkat wala na sila sukdulan ng mga kapatid, praise God, na kung hindi sila tatawag sa pangalan na nag-iisang Diyos ng langit, wala silang paroroonan, kundi destruction talaga, mga kapatid, praise God. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa panahong yon, marami ang magpapakalinis, magpapakabanal at magpapakadalisay, ngunit ang masama ay gagawa ng may kasamaan at walang masama ang makakaunawa. Ngunit silang pantas ay makakaunawa. At mula sa panahon ng palagi ang handog ay susunugin, ay aalis ang kasuklam-suklam na maninira at magkakaroon ng 1,290 araw. Mapalad ang siyang maghihintay at dadatna ng 1,331 araw. Praise God. Endurance talaga, mga kapatid. Kailangan talaga nating i-endure ang lahat ng mga bagay na nagaganap ngayon sa daigdig na to sapagkat alam na nating darating ito, mga kapatid. Nakapaghanda na tayo. Matagal na tayong winarningan ng Panginoong Diyos. Bagamat ang mga tao sa sanlibutan ay hindi talaga sila nakapaghanda sapagkat binaliwala nila ang mga tunog ng pakakak, ang mga warning na ibinigay sa atin ng kanyang mga hinirang, ng kanyang mga watchmen and women na patuloy na araw at gabi hindi nagpapahinga, nagigising ng maaga upang magbigay ng hudyat sa ating mga banal na karakaraka lang, mga kapatid, walang nakapagsabi kung kailan ito magaganap. Ginamit ng Panginoon ang coronavirus, which is for me is a crown of death, para patuloy, mga kapatid, na mayanig ang langit at lupa, na kung saan ang mga walang tatak ng Diyos ay patuloy na nagugulumihanan. Ngunit tayo, mga kapatid, na nandito sa daigdig na to, na binigyan tayo ng Panginoon na ma-witness natin ang lahat ng mga bagay na to, alam natin na darating ang mga bagay na to, na ang sabi ng Panginoong Diyos, mapalad ang siyang maghihintay at datna ng 1,000 taon at 135 araw. Kailangan talaga nating maghintay, mga kapatid, kung ano ang plano ng Diyos pagkatapos nito, mga kapatid. Sapagkat pagkatapos ng lahat ng bagay na to, mga kapatid, dito na aalisin ng Panginoong Diyos
ang lahat ng mga kasuklam-suklam na yan, ang lahat ng tumuligsa sa banal na Diyos, ang lahat ng nagsalita sa kanyang mga banal, ang lahat ng mga naging hadlang sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya't ano pa ang ating gagawin mga kapatid, kundi maging matibay tayo mga kapatid, magkaroon tayo ng courage na harapin ang lahat ng bagay na to, na pananganan natin ang salita ng Panginoong Diyos na, Lo, I am with you until the end of this world. Hindi niya tayo pagkukulangin mga kapatid, kahit anong bagay na ating hilingin sa kanyang pangalan mga kapatid, magtiwala ka lamang, ibibigay niya sa iyo mga kapatid. Kaya, the Lord is my shepherd, I shall not want. He make me to lie down into the green pastures. He leads me beside the still water. He restoreth my soul. For His name's sake, though I walk through the valleys of shadows of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest table before me in the presence of my enemy. Thou anointest my head with oil, and my cup runneth over. And surely the goodness of mercy shall follow me in all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kapag ang Panginoong Diyos ang iyong pastor mga kapatid, kapag ang dakilang pastor ang pabayaan mong mag-lead sa iyo at sumunod ka sa kanyang mga nais in the regeneration mga kapatid, ng sabi ng Panginoon, yaong mga sumunod sa akin sa pagbabagong lahi, kapag ang anak ng tao umupo na sa kanyang luklukan, kayo din naman ay magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ni Israel. Ang pagsunod natin sa Panginoon sa pagbabagong lahi, kung ano yung nais niya sa buhay natin, kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin mga kapatid, sundin lang natin siya, sumunod lang tayo sa Kanya ng may diligently mga kapatid, ng may kapayapaan at pagpapahinuhod at pagpapakumbaba. At alam natin ang lahat ng bagay na to ay hindi mawawala ng kabuluhan, sapagkat bibigyan ka niya ng karapatang makaupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ni Israel. Ito na yun mga kapatid, praise God, na kapag kinuha na ng Panginoon, ginather na niya ang lahat ng kanyang mga elect sa 4 na sulok ng daigdig mga kapatid, praise God, hallelujah, upang magsama-sama tayo mga kapatid. Ando doon ang posisyon na ibibigay sa iyo ng Panginoon, na hinahangad ng maraming tao dito sa mundo, ang luklukan sa kaharian ng mga palasyo ng mga kaharian dito sa mundo, na ninais nilang maglingkod, ngunit ang kabagsakan lang din naman ay kadalamhatian. Marami naglilingkod mga kapatid, praise God, ngunit ang uwi ay kulungan lang din lamang, sapagkat nasilaw sila o sapagkat iba ang motibo nila, sapagkat iba ang kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng dito sa lupa mga kapatid, sa kaharian dito sa lupa ay punong-puno ng korupsyon, punong-puno ng katampalasan mga kapatid, mga palalo. Ngunit sa kaharian ng langit, ang kinukuha ng Panginoon na tagapagligod ay ang mga mapagpakumbaba, ang mga peacemaker, mapagpahinuhod mga kapatid, praise God. Merong mga pusong matatakutin sa ating Panginoong Diyos, hallelujah. Ayaw ng Panginoon ng mayabang mga kapatid, praise God. Kaya't mga kapatid, praise God, hallelujah, maghintay lamang tayo sa Panginoong Diyos. Huwag nating pangunahan ang kanyang plano. At kailangan nating magtiwala, huwag tayong mag-doubt, huwag tayong kahit isang beses na magulumihanan. Ang sabi ng Panginoon, hindi makakadugtong sa iyo na isang siko na isang siko ang magulumihanan ka sa mga bagay ng sanlibutan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Lagi lang tayong righteous mga kapatid. Lagi lang tayong sa kanan. Huwag tayong lumiko sa kabila. Lagi lang natin gawin kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos. Kahit anong kahipighatian man ang ating maranasan sa daigdig na to. Lagi nating hihintayin ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Praise God, hallelujah. I love you all. In Jesus Christ's name, hallelujah, amen. To God be all the glory. Jesus Christ, King of New Israel.